Alam nyo guys, minsan nagigilty ako kasi naawa ako kay Alicia kapag kunyari busy ako kay Pio, nagpapadede ako, gaya ng ginagawa ko ngayon, nagpapadede ako sa kanya, tapos tinitingnan ko si Alicia, nakaupo lang siya doon, naman, ayan, nanonood lang siya, hindi din siya yung nangungulit sa akin talaga, sobrang bait na bata. Tapos, kapag nakita niya na si Pio ay wala na sa akin, doon na siya nagpapalambing. Like, papakarga siya sa akin, papakandong, nagpapahag, ganun siya. Nagagalit na naman si Pogi. Oy, George, ba't ka nagagalit? Oo, ayan o. Bakit ka nagagalit? Ha? Bakit ka nagagalit? Uy, inaabot niya yung camera. Ba't ka nagagalit, Pogi, Say hi, guys. I am Pia Gabriel. Huwag mong takpan yung camera. Ayan o. Ay, sus, talaga naman o. Oh. Hawakan yung camera. Ay, sus, pogi talaga. No. Ano, bebe ko? Sleep na tayo? Nap time. Nap time. Mamaya, pag patulugin ko si Pio, magpapakarga sa akin yan. Siya yung nag-a-adjust ba? Kaya minsan nagigilty ako. Pero, syempre, maganda na din yung sunod-sunod sila. Kasi may kalaro na si Pio. May kalaro siya. Sabay silang lumaki. Sabay silang pupunta sa school. And, yeah. Hindi naman siya nagsiselos guys. Hindi siya nagsiselos. Never ko pang nakita si Alicia na nagselos. Tapos, yeah, mabait na bata. Napakabait. Tapos itong bata na say hi guys. Ayan na, lumapit na siya sa akin guys. Kasi pinapatulog ko na si Pio. Ay, nakikita niya wala na si Pio sa akin. Baby namin na baby ni Mami. Baby girl ni Mami na baby princess ni Mami. No. Tulog ka na, Pio. Grabe, lumala na naman yung usok, guys. Oh. Tapos naaamoy ko yung parang sunog talaga siya. Ayan guys, tignan nyo. Kaya hindi siya maganda sa sa mga may sakit ng asthma, mga ganun. Hindi siya maganda na magstay sa labas ng matagal kasi baka magkaka-asthma lang sila ng lalo. Hindi sila makakahinga. So, yeah! Dito yung ayaw na naman magpababa. Gusto lagi karga. Say hi everybody. Ayaw ko higa. Gusto ko karga lang lagi ni Mami. Oo. Tinan mo. Tinan mo, gagalit na naman. Bakit ba ganon? Hindi ka dyan. May batang iiyak ngayon. 2 lang yung alam niya na number. 2. Patay si Pio. Dilat na dilat yung mata. Ay. Good morning guys. Mag-ano kami ngayon? Check up ng mga bata. May sila follow up na vaccine. No, Alicia. Andito na kami guys. And kukunin ko pala yung health card. Ayun. Health card. Ito na. Tapos si Alicia yung akin. Dali na bebe. Let's go. Nandun na si daddy. Dali na.
Ay, Ethan, ba't hindi ka pa lumabas dyan? Hindi yan bubuksan ni Daddy. Oy. Akala niya bubuksan mo eh. Halika dito. Malamig. 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 Amoy siga. Amoy siga. Amoy siga. Nag-e-injection ang mga anak ko. Sino? Nag-e-injection. Sino? Si Ethan, si Elisha, at saka si Pio. Sino ako nito? Si Ethan, si Elisha, at saka si Pio. Ayan siya si Pogi. Nakahubad siya. Nakuha na ng height and weight. And si Elisha. Parang hindi niya galawin yung mga gamit. Isama si Ethan. Hindi. Si Ethan din. Injection na. Oo. Ayoko. Sabi ni Pio, sama ka, Yaya. Hindi. Sama ka, Yaya. Hindi. Or else hindi ko na take care sa'yo. Ano? Siya kasi nag-aalaga ng kapatid niya. Sabi niya ba? Huwag, or else hindi ko na kayo take care. Nananakot ka pa, ha? Ha? Pia, are you excited? Are you excited sa injection? Wow! In plate. Ha? Just, alikot talaga, oh. Alikot talaga, oh. Alikot talaga, oh. Pa. Waiting for the doctor. Waiting for the doctor. Tawa rin. What is she doing? Ano? What is she doing? Ate? Oh. May work si ate na iba. Kaya ano? Doing something first, then come back Na, gusto mo maging nurse kaya ni Tita Ruby? Or you want to be a father? Father. Ha? You want to be a father si Yaya? For father. How about Pio? Yes, How mommy. about Pio? Yes, mommy. Tapos na kami magpa-check up, guys. And pupunta kami ng Rail Canadian kasi bibili ako ng nido ni Elisha kasi nga naubos na and sakto ay naka-sale yung nido ngayon sa Rail Canadian. Ngayon ang simula ng sale. $23 lang yung nido ngayon. Ayan, dito kami sa Rail Canadian ng McPhillips. Kasama ko yung mga bata. Si Daddy meron siyang appointment doon. Malapit dito. So, yeah, maglakad-lakad muna kami doon sa loob. Kasi baka matagal pa si Daddy sa ano. Matagal pa siya doon sa bangko. Kaya dito muna kami, mga bata. And then tatawag na lang siya kung if ever tapos na siya doon. Say hi! Na-injectionan si Elisha. Hindi naman siya umiyak. Hindi naman siya umiyak, guys. Parang hindi siya nasaktan. Kasi sa braso, inano, yung injection niya. Si Pio yung umiyak kasi masakit yung isang injection niya. 3 yung inano sa kanya, binakuna. Yung isa oral. Yung dalawa naman is injection, 2 legs niya. Si Elisha naman is isa lang. Next nakita namin ni Doc, ni Elisha is after 2 years pa. Ang ganda dito, guys. Dito sa Canada, hindi sila required na lagi-lagi may bakuna. Tapos, si Pio naman after 2 months. So, yeah. Ayan na, guys. Ayan. Meron din silang pharmacy dito. But doon tayo sa mga baby section. Ethan, come here. This side. Here, Ethan. Ito, guys, nag-aabang talaga kami ng mga sale kasi mas nakakatipid kapag naka-sale yung mga products. Let's go here. Ah, no.
Yeah, kapag hindi naka-sale, mahal kasi. Mahal na mga bilihin ngayon. So, where's the milk? Ethan? Let's see if it's on sale. There you go. It's $23.99. Can you please press that button? Ayan guys, so naka-sale siya. $23.99. Dati pag hindi siya naka-sale, $27.99. So, yan na lang. Kuha tayo ng 4. So, nasabi ko na guys, bawal siya bitbitin namin, bawal siya kunin namin. So, ang sabi nung yung nag-assist sa amin is dun na sa cashier ko sasabihin na nag-order ka, nagbili ako ng milk. So, dun ko nababayaran. So, ngayon is lalakad-lakad muna kami kasi matagal pa si daddy doon. Tinitingin ako ng baso ni Elisha. But ang mahal guys. Ayan, kasi kailangan na niya ng CP bottle kasi ang mamahal $10. Ito ang ingay mo. Ang mahal guys, mga $10. Ang mahal. Ito naman dito is $10. May naka-sale pero ano kasi siya, plastic. Ayoko ng plastic. Next time na lang. Ha? No, it's not a ping pong. It's a smash ball. Oh, that one is ping pong. Okay, let's go. I know. Paguluhan nila tong walk na to, guys. $40. Ayoko. Na kami sa sasakyan, guys. Nag-wait na lang kami ni daddy. And yan, nakabili na kami ng nido. 4 na binili ko kasi habang nakasale. So, yeah. Nasa bahay na kami guys. Ngayon, nagluluto ako ng dinner namin kasi gusto namin ni daddy mag-dinner sa park. Pupunta kami ng park. So, nagluto lang ako ng adobo tsaka itlog kasi lalagyan ko ng itlog yung adobo and then nagsaing lang ako. Kasi okay naman yung weather. Hindi naman siya ganun kalamig, di din siya ganun kainit, pero medyo lang mausok. But, it's okay. Kasi wala naman sa amin yung asthmatic. But, ewan. Basta titignan natin kung saan kami mapupunta mamaya. So, yun pala guys. Update sa kay Elisha. Pinaglilimitahan na ni Doc yung milk intake niya. Kasi sabi ni Doc is, kapag the more siya umiinom ng milk, magiging picky eater siya. So, ang limit niya per day is hanggang 24 ounce lang na milk. Hindi na siya pwedeng lumagpas doon. So, more on water na lang siya, more solid. And, kahit na masakit yung gums niya, wag pa din daw i-offer yung milk para daw no choice siya. Kapag nagugutom siya, no choice siya. Ang kakainin niya, yung food na lang, kahit na masakit yung gums niya. Kaya, ang mangyayari ngayon, puro pagkain na lang siya. So, sa umaga, bibigyan ko siya ng milk. Sa tanghali, bibigyan ko siya ng isa. Bibigyan ko din siya sa hapon. And then, last na yung pag matutulog na kami. Kasi, sabi ni Doc is, hindi yung iron yata niya. Hindi ko masyadong nalinaw yung pagkadinig ko. But, ganun nga, magiging picky eater daw yung bata. So, ngayon, lilimitahan ko na siya. And sa gabi, hindi na siya pwedeng bigyan ng milk kasi masisira daw yung ipin niya. Kasi masisira nga daw yung ipin niya kapag bibigyan ko siya sa gabi. Kasi di ba ang gatas is matamis, medyo matamis siya. So, ngayon, ang gagawin ko na sa gabi is water na lang yung ibibigay niya kahit na umiiyak siya. Kasi umiiyak pa din si Elisha guys. Umiiyak pa din siya sa gabi. Nagugutom siya. Tapos, tinanong ako ni Doc kung katabi ko ba siya matutulog. Sabi ko, oo, katabi namin. Sabi niya, yan daw ang number 1 reason din na nahihirapan pa siyang mag-adjust na walang milk sa gabi. Kasi katabi daw ako. But, yeah, let's see. Let's work on that. Kasi, para hindi maging picky eater si Elisha. Kasi nga, mahirap na. So, lilimitahan ko na siya sa milk. But though, kanina, kasi nga nakasale yung gatas, bumili na ako ng madami para
makatipid na din kami ni Kevin. So, kahit na limit na namin siya sa gatas, at least 'di ba, nakabili na ako ng gatas na naka-sale na kasi nga pag bumalik 'yun sa presyo niya is 27.99. Mahal. Malaki din yung ititipid kapag gano'n na naka-sale. So, kay Pio naman, walang problema naman kay Pio. Sabi ni Doc is ang laki daw ni Pio, yung ano daw niya, yung laki daw niya is good daw kasi grabe daw yung paglaki niya ever since nung nagpa-check up kami. Malaki daw talaga siya, mabigat. Kasi parang 8 kilos yata si Pio ngayon, guys. Nung last na check up namin sa kanya, 6 pa lang siya. As in, malaki talaga yung tinubo niya. Malaki na bata. Sabi ni Doc, matangkad na bata daw. Sa 4 months pa lang niya, matangkad daw siya. Though, yeah, and then, ang update pala is, yung pediatrician nila is lilipat na nga ng ibang opisina, ibang clinic. So, hindi na siya dun sa McPhillips Medical. So, ngayon, ililipat ko din silang 3 doon. Kasi, ayoko naman na mag-i-stay dun sa McPhillips Medical. Tapos, wala kaming saktong pediatrician. Nasaktuhan ko lang kasi yan siya dati na, kakasimula lang yata niya sa McPhillips Medical. Tapos sinabihan lang ako ng mga nurses doon na, meron kaming kasi mga Pilipina doon meron kaming bagong pediatrician. Gusto mo bang isama silang 3? Sabi ko, sige kasi kailangan namin ni pediatrician. Pahirapan ang dito sa Canada, guys. Maghanap ng pediatrician, mga doktor, pahirapan dito. Kailangan mo pang pumila, kailangan mo pang magpalista online, tapos kung mahanapan ka na nila ng spot or makahanap na sila ng doktor para sa'yo, sila na yung kukontak. Mahirap. Gaya nung nag-allergy ako dati, it takes 3 months bago ako tinawagan ng allergist, gumaling na ako. Gumaling na lahat, wala na akong kati-kati, wala na lahat, as in gumaling na. Tapos tinest lang ako kung meron akong mga allergy sa skin. Nung tinest nila, wala naman akong allergy, so hindi na natignan. Ganon. Hindi madali ang ang doktor dito sa Canada kasi konti lang yung doktor dito, yung iba naman umaalis sila. So kaya ngayon na nandito pa si Doc, ililipat na lang namin sila kasi mas gusto ko pa din na merong pediatrician, but mostly kasi dito kung walang pediatrician, family doctor lang yung titingin sa mga bata. So okay lang naman ang family doctor, but alam mo yun, iba pa din kung pediatrician kasi doon sila expert, diba? But yeah, let's see. And ang next na check up ni Pio ay after 2 months pa. Hindi na ako nagpa-appointment sa McPhillips Medical kasi nga lilipat na si Doc. So, ang sabi ni Doc sa akin by June 14, after June 14, doon na ako tatawag sa new clinic kasi sarado pa. As in, parang ginagawa pa lang yata. So, yeah. Hindi kita sa camera kung gaano kausok yung paligid. Ayan na. Oo, para sa akin ang lamig niyan. Oo, nakabikini na sila. O, tinan mo. Naliligo sila. Hala. Ayoko talaga maligo. Pero hindi ganito kadami yung tubig, be, nung pumunta tayo. Parehas lang ba? Hindi ko maalala. Bebe, kain mo na, mami, ha? Opo. Yeah, kakain ka muna, ya. Yeah. Nak, huwag ka makipaglaro doon, ha? Huwag ka lumapit, ha? Asan yung plato mo, anak? Ito na lang plato mo. Elisha, dali na. Come on. Down.
Hello. Hello, Pio. Malaglag ka. Andito kasi ito. Dito kasi. Ayun na, sumausaw na si Madam. Kahit malamig, nagustuhan niya. Ay, nako talaga. Alicia. Ayan si Kuya dito naglala. Nak, pumunta si Alicia sa sa water. I know. Anong pangalan niya na bird, Nak? Yung tubig. Malinis nga. Ayan, may mga goose. Ayan guys, so mararating nasa Sikihor, ani. Sikihor. Ya, mababasa yung pants mo, ha? Let's see. Yeah. Mababasa yung short mo, ha? Angat ko muna. Hindi na. Kasi tinan mo, may mga goose na naliligo. Si ate. Ano oras na ba? Baka malate ka. Gustong gusto naman yan. Oy, sus! Ay, sus! Ayun si Kuya. Wag ka na doon sa dagat. Ay, sa dagat tuloy. Halos kasing laki lang sila ni Alicia. Ano ba yung bata mo? Parang higante. Alicia, kasing tangkad lang. Anya, ating laki-laki. Na, bababa si ate. Bababa si ate. Ito na yan. Duyan. Nakauwi na kami, guys. Kasi biglang tumawag yung work ni Daddy. Kailangan niya mag-work. And parang kulang yata sila na staff. Kaya umuwi kami kaagad. Kahit na nag-enjoy yung mga bata. Ang ganda talaga dun sa Birds Hill. Kasi makakalaro yung mga bata. Yun ang gusto namin dun. Tapos malapit lang din siya dito sa Winnipeg. Kaya lagi kami doon talaga. Ba't nakahubad ka na naman? Asaan yung damit mo? So guys, natulog na yung mga bata. 9 PM pa lang dito pero maliwanag pa kami. And then, maaga ko na sila pinapatulog kapag panggabi si Daddy. Like, nagro-rosary na kami ng mga 6:45 tapos natatapos kami ng 7 tapos pinapatulog ko na sila kaagad para masarap yung nila, gising. So, kumain ako. Hindi kasi ako nakakain kanina eh. Kanina, nung kumain sila, hindi na ako sumabay. And then, ngayon, tapos na ako kumain. Ang kinain ko lang yung adobo ko na niluto kanina. And then, ito, may gatas lang ako dito. Yan lang yung iinumin ko ngayon. Tapos, iinom ako ng mas maraming tubig. So, buti na lang pumasok si Daddy pala guys. Kasi pagdating niya dun, as in wala daw masyadong nagtatrabaho sa akin. Okay lang naman sa akin na mag-work si Daddy. Kasi syempre nandito lang naman kami sa bahay. Hindi naman kami umaalis. At saka wala kaming mga planong alis ngayon. And malapit na kasi ang bakasyon ni Daddy. So yung bakasyon na yun is 2 weeks yun na walang work si Daddy. So hindi pa namin na finalize talaga kung saan talaga kami magbabakasyon kasi syempre nakadepende yun sa budget namin. So iniisip din namin yung wildfire ngayon dito sa Canada kasi sobrang kalat na yung wildfire, malakas yung wildfire ngayon sa Saskatchewan din, which is kung mag-Alberta kami, madadaanan din namin yung Saskatchewan. And then
nakikita ko lang din sa Facebook is nagsisimula na din yung wildfire sa Alberta. So, hindi namin alam. So, sobrang limited ngayon yung mapupuntahan lang namin kasi yun nga, puro wildfire ngayon dito sa Canada. Panahon kasi, season ngayon ng wildfire. Every summer, every spring, kapag nagsimula ng uminit, as in, puro wildfire kami. So, yeah, ang sabi ko kay Tati, bahala na, depende na lang kung ano yung mapagplanuhan namin, o ano yung maisip na lang namin that time. So, yun ang aming susundin. So, sabi ko, wag muna natin masyadong isipin na lang muna. Kasi syempre, nagbabago kasi talaga ang isip natin mga tao. So, nakadepende na lang. So, bahala na talaga sa July. Sa July pa naman yun. So, yeah, hindi pala ako nakapag-vlog guys ng mga ilang araw kasi nakaka-drain din ng utak kung ano yung mga iisipin mo na pag-vlog. Tapos, syempre, na-busy din ako dito sa bahay. Etong pag-vlog, guys, sinisingit ko na lang siya talaga. Kasi, di ba, dalawa yung maliliit ko. Busy talaga dito. And then, nag-i-edit pa ako, nag-aalaga pa ako sa kanila. Ako pa yung gumagawa dito sa lahat ng bahay. Kaya, minsan ay napapagod na din ako. Kaya, minsan, sabi ko, gusto ko din magpahinga. Gusto ko din ng break kasi kahit na nag-e-enjoy na ako sa vlogging guys. As in, nag-e-enjoy na ako. Nagustuhan ko na itong ginagawa ko. So, ibang-iba siya dati. Kasi dati talaga, ayoko yung ginagawa ko. Hindi ako masaya. So, ngayon, masaya ako sa ginagawa ko. But then, yun nga, pag nabisi nga ako sa mga maliliit, doon ako nawawalan ng oras. Nawawalan ako gana minsan sa pag-vlog. Kasi guys, hindi naman pwede na mag-vlog ako kahit na malungkot ako, minsan down ako. Ayoko naman ganun. Ayoko naman i-transfer yung negative energy ko sa sarili ko, sa inyo, di ba? Kasi andyan naman kayo lagi na nakasuporta sa amin, nakasuporta sa akin. So, nagpapasalamat ako doon kasi kahit papano ay meron akong maliit na mga supporters. Ayun, nagpapasaya na sa akin kayo na nandyan kayo palagi para sa amin. So, yeah, sana ay maintindihan nyo ako kasi as in, nakaka-drain minsan. Nakaka-drain minsan dito sa bahay. But, yeah, as long as masaya naman ako sa ginagawa ko, that's fine. And, yun nga, pinagdadasal ko na lumaki yung channel ko kasi natutuwa na ako sa ginagawa ko kahit papano. Kaya, help me guys. Help me to like, share my video, ganon. Yun, malaking tulong na sa akin yun. Kung anong mga suggestions niyo sa mga vlog ko, ganon. Kasi, small YouTuber pa naman ako. Though, nag-start ako ng 2019, but hindi nga ako ganon ka-consistent. Kaya, ganito ang nangyayari. On and off ako sa YouTube, kaya ganon. Siguro kung kino-continue ko siya since then, malaki na siguro yung channel ko, but that's fine. Ganun talaga ang timeline. So kung hindi mo talaga pinagtrabahuan, hindi mo talaga makukuha kaagad. So yeah. And sa mga bago kong subscribers, maraming salamat. And then sa mga nanonood sa akin, salamat kahit na konti pa lang yung circle natin dito. Maraming salamat. Nagpapataba na sa akin sa puso. And masaya na ako na nandiyan kayo. And maraming salamat sa suporta. So don't forget to like and share and subscribe my channel. And see you to my next vlog. Bye!